Hero, ito cookies. Ako ang gumawa niyan tsaka nag-isip ng design. Nagpaturo kasi ako kay Yaya para maigawa kita ng cookies. Tikman mo, Hero, masarap yan. Tsaka humagikik ang batang si Luna. Habang inaabot ang cookies sa batang si Hero, na agad din naman niyang tinanggap at tinikman. Nakailang kagat pa bago ito dahan-dahang tumango at ngumiti sabay tingin kay Luna. Aba, oo nga. Ang sarap nga nito, Luna. Sakto lang yung tamis tsaka nanunuot ang lasa ng tsokolate. Siya nga pala, bakit hugis puso ang naisip mong hugis nito, Luna? Pang-uusisa pa niya. Kaya't muli, humagik-gik si Luna. Yan ang puso ko, Hero. Kaya lang ikaw ang binigyan ko ng ganyan kasi para sa'yo lang ang puso ko. Sagot niya, sanhi ng matamis ng ngiti ni Hero. Talaga ba? Talaga ba? Ang galing naman. Ang sarap talaga. Ang galing mo magluto, Luna. Paglaki natin, pakakasalan talaga kita, pangako. Sambit ni Hero. Kung kaya't napatigil ang batang babae. Tsaka tumingin sa kanya. Kasal? Gusto mo akong pakasalan, Hero? Tanong pa nito. At kumbinsido namang tumango ang lalaki. Oo naman. Pakakasalan kita at aalagaan kita tulad ng ginagawa ni Daddy kay Mommy. Pagkatapos ipapasyal kita sa buong mundo, Luna. Kung gusto mo, sa Paris pa tayo magpakasal sa harap mismo ng Eiffel Tower. Ngiting saad ni Hero. Ngunit napanguso na lamang si Luna. Gusto niya nga ang ideyang yon dahil pangarap niyang makapunta sa ibang bansa lalo na sa Paris. Pero Hero, wala naman akong pera Wala akong pambili ng wedding gown kasi may sakit na si tatay. Kailangan niya na umalis dito sa kumpanya niyo kasi hindi niya na kayang magtrabaho. Sa susunod na araw aalis na rin si Yaya. Wala na akong kalaro sa bahay, Hero. Malungkot na sabi nito. Kaya't marahang hinaplos ni Hero ang buhok niya. Ganun ba, Luna? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Bibisitahin kita lagi dito. Tapos maglalaro tayo. Paglaki natin, ipapagamot natin ng papa mo. Ako nang bahala sa wedding gown mo. Kaya ngumiti ka na, maganda kong Luna. Ani Hero, kaya napangiti ang batang babae. Sabi mo yan, ha? Oo naman. Basta sa akin lang dapat itong hugis pusong cookie, ha? Sagot pa ni Hero at akmang ipapatong ang braso sa balikat ni Luna nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Parehong tumilapon ang dalawa sa magkabilang direksyon. Aray, yung mata ko ang hapdi. Mahinang sambit ni Luna habang kinakapa ang matang natalsikan ng mga basag na salamin. Hey, Aki, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bigla ay napabalikwas ang binata nang pumasok ang isang babae sa silid. Nailapag nito ang hawak na litrato tsaka ngumiti. You ready? Tanong niya. Kaya napabuntong hininga ito. Look babe, I'm sorry. Hindi ako makakasama. I have some important things to do. Diretsuhang sabi niya. Dahilan kung ba't kumunot ang noo ni Aki. What? Pero napag-usapan na natin tumika, hindi ba? Bakit naman may bigla ang change of plans na hindi ko alam? You know what? I'm sick of this back and forth style. Mahinahon, ngunit mahihimigan ang sama ng loob sa boses ni Aki. Subalit na pailing-iling lamang si Mika at tila walang pakialam na tumingin kay Aki. I told you it's important. Aniya, kaya napatayo ang lalaki. Important? But Mika, you promised. Gaano ba ka-importante yan? Mika, gaano ba ka-importante ang bagay na yan? Kaya ginagawa mo to sa akin. Di ba mas importante ako kasi nobyo mo ko? Minsan lang naman ako maglambing sa'yo. Look, wala tayong oras para gawin yun palagi. Sinusuportahan naman kita sa lahat ng gusto mo Why can't you support me this time, Mika? Mahal mo ba talaga ako? Sige nga, anong gagawin mo? Anong klaseng importanteng bagay yan?
Mahabang saad ni Aki. Kaya napayo ko si Mika dahil hindi alam ang sasabihin. I'm going to go shopping with my friends. I just thought you'll understand. But I'm sorry, okay? Sige na, magbihis ka na. Sasama na ako sa'yo, okay? Sorry. I love you. Tsaka ito dahan-dahang lumapit sa lalaki at marahang niyakap si Aki. Doon, sumili ang ngiti sa labi ng lalaki. Thanks, love. Alam kong di mo ako matitiis. Anito bago nagtungo sa banyo para magpalit ng damit at maghanda na. Makalipas lamang ang isang oras, nakarating na din sila sa patutunguhan. Magandang umaga po, Sir Aki, Ma'am Mika. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo dito. Tiyak na matutuwa ang mga bata kapag nalaman nilang may nag-donate ng mga damit at laruan sa kanila. Salamat din po sa perang naibigay ninyo. Napakalaking tulong po yun sa amin, Sir, Ma'am. Agad na salubong sa kanila ng isang madre. Nang makita silang papasok sa loob ng bahay ampunan. It's my pleasure po. Tanging sagot ni Aki. Tsaka inilibot ang paningin. Maraming bata ang naglalaro. Ngunit higit na nakapansin sa kanyang atensyon ang isang dalagang tahimik na nakaupo sa isang tabi. Sister, sino po siya? Pagtuturo niya dito, kaya nilingon din ito ng madre. Ayon ba? Si Luna. Sagot nito kaya't napatingin doon si Mika. Wala itong reaksyon at halatang pagiging walang interes, ngunit sinisikap ng ngitian ang bawat dadaan. CR lang ako, Aki. I'll be back. Paalam niya, kaya tumango na lamang ang binata, nang hindi inaalis ang tingin kay Luna. Palagi po ba siyang ganyan? Ba't parang ang lalim ng iniisip niya? Pang-uusisa niya pa. Simula nang dumating siya dito, ganyan na yan. Tahimik at hindi makausap. Bata pa lang, marami nang gustong kumupkop na pamilya sa kanya. Ang lahat willing humanap ng donor at paoperahan ng mga mata niya. Ngunit ni isa wala ito nagustuhan. Ayaw niya na sa bawat pagbalik ng pamilyang gustong kumuha sa kanya, nanaisin ng mga ito na tulungan siya. Hindi ko nga maintindihan yung batang yan. Ganyan na yan hanggang magdalaga, dito lamang siya. Pagkukwento ng madre, kaya nagulat siya. Bulag siya? Tanong ni Aki at dahan-dahang naglakad papalapit sa dalaga. May I talk to her po? Paalam niya sa madre. Tumango naman ito agad. Kung ganoon, maiwan ko na muna kayo nang makapag-usap kayo. Baka sakaling makagaanan kanya ng loob at sumigla naman kahit papaano. Tugon pa nito bago tuluyang iwan si Aki kasama si Luna. Hi. Ikaw si Luna, di ba? Panimulang tanong ni Aki at dahan-dahang umupo. Hindi kalayuan sa tabi ng dalaga. Ganda ng pangalan mo, parang ikaw. Dagdag niya nang walang makuhang sagot mula dito. Sino ka? Nang sawa kasi magsalita ito, napangiti ang lalaki. Hindi niya maintindihan ang kakaibang tuwa nang marinigang malaanghel ngunit malamig na tinig ni Luna. My name is Aki. Nabanggit sa akin ni sister na palagi ka raw tahimik at hindi makausap na maayos. Ayos lang ba kung malaman ko ang dahilan? Muli niyang tanong, ngunit hindi man lang gumalaw ang dalaga. Tila ba hindi ito interesado kay Aki? Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng kausap. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo kung bakit. Pagtataboy niya, ngunit walang planong sumuko si Aki. Pakiramdam niya'y may kakaiba sa dalaga at yun ang nagtutulak sa kanya para alamin kung ano yun. Paano kung ayaw ko umalis, Luna? Gusto ko maging kaibigan ka. Sa ayaw at sa gusto mo magkaibigan na tayo. Pangungulit niya pa. Bagamat hindi nakakakita ito, mabilis itong bumaling sa kanyang pwesto. Kaibigan? Hindi. Hindi pwede. Umalis ka na ngayon din. Wala akong gustong maging kaibigan. Hinihintay ko yung pagbabalik niya. Sa pagkakataong ito, ang kaninang malamig na tinig ng dalaga, napalitan ng himig na puno ng emosyon. Alam ko na. Siguro, ayaw mo lang magtiwala sa iba. Ikwento mo sa akin, Luna. Makikinig naman ako. Hindi ako iimik. Isipin mo lang na isa akong puno na kinakausap mo.
Ayos ba yun sa'yo, Luna? Pangako hindi ako iimik. Gusto ko lang mailabas lahat ng kinikimkim mo dyan. Yung mga gusto mong sabihin na noon pa man hindi mo masabi. Trust me. Kung ganon, pwede mo ba akong dalhin sa garden? Gusto ko malanghap ang sariwang hangin doon. Mahinang usal ng babae. Bagamat kinakain ito ng pag-aalinlangan, hindi maitanggi ni Luna ang galak sa kanyang puso. Sobrang tagal niya na nung huling makaramdam ng ganoon. Dito ka ba lagi nagpupunta? Tanong sa kanya ni Aki nang makarating sila doon. Oo. Tumango siya at sinikap ng umiti. Bagamat hindi ko nakikita ang mga bulaklak sa paligid, ramdam ko sila. Hanggat nandito sila, alam ko may pag-asa pa rin ang lahat sa buhay ko. Naniniwala akong masisilayan ko rin ang bagong bukas. Napatango-tango si Aki sa sinabi niya. Bakit mo tinatanggihan yung mga kumukupup sa'yo? Kung gusto mo naman pala makakita. Diretsuhang tanong nito. Dahil ayoko. Pakiramdam ko, isusumbatin nila sa akin yun balang araw. Kaya mas mabuti pang ganito na lang ako. Hihintayin ko yung taong nangako sa akin. Alam kong kapag nagkita kami, hindi niya ako hahayaang mag-isa. Kahit kailan kasi, alam kong siya ang magsisilbing mga mata ko. Alam kong nasa paligid lang siya. Sumilay ang konting ngiti sa labi ni Luna. Sino naman ang taong yan? He must be so lucky. Sambit na lamang ni Aki. Napaka-espesyal niya. Ikaw, Aki, wala bang taong espesyal sa'yo? Siguro meron. Yung babaeng kasama mo kanina. Tanong muli ng dalaga dahilan kung ba't gulat at tumingin sa kanya si Aki. Bahagya pa niyang winasiwas ang kamay sa harap ng dalaga. Ngunit ni isang kurap mula dito, wala siyang makita. Kahit anong gawin mong wasiwas ng kamay mo, hindi pa rin ako makakita kaya tumigil ka. Ilang taon na akong bulag, Aki. Sa tinagal-tagal nun kabisado ko na ang paligid. Kaya kahit hindi magsalita ang tao malapit sa akin, alam kong nandyan lang siya sa tabi. Kilala ko man siya o hindi. Base sa amoy at sa presensyang meron ng isang tao. Dahil sa sinabi niyo ni Luna, hindi mapigilang mapaawang ang labi ni Aki sa pagkamangha. There's really something unique in every individual. Pero ako kaya, ano naman kaya kakaiba sa akin? Tanong ni Aki sa sarili at napaisip. Huwag mong ibahin ang kwento, Aki. Yung babaeng kasama mo. Nobya mo siya, di ba? Malamang siya ang espesyal na tao para sa'yo. Nobya ko nga siya. But I don't think she's the most special person to me. Kasi katulad mo, may hinihintay din ako. She's maybe late, but I'll still wait for her to fulfill some of my promises. Except that one promise. Dahil meron ng Mika sa buhay ko. Wala sa sariling sagot ni Aki. Sigurado ka ba mahal mo siya? Kasi kung oo, ba't may hinihintay ka pa rin? Malumanay na muling tanong ni Luna. Hindi ko alam, Luna. Pero kung may babalik lahat sa dati, I will choose to save her first. Siguro masaya kami ngayon. Sagot na lamang ni Aki at parehong natahimik ang dalawa. Sa sandaling yon, tila nagdugtong ang kanilang mga puso. Kapwa sila parehong nakaramdam ng kakaiba sa pagitan ng kanilang paghinga at katahimikang bumabalot sa kanila. Ay, nandito lang po pala kayo, sir. Pinapasabi nga po pala ni Mamika na nauna na siya dahil may lakad pa po siya. Maya-maya lang sumulpot ang madring kausap ni Aki kanina. Mabilis naman niya itong tinanguan tsaka ngumiti. Thank you, sister. Aalis na din po ako maya-maya. Sagot ni Aki tsaka muling bumaling kay Luna nang umalis ang madre. Alam mo, minsan napapagod na rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Masyado na malaki ang ulo niya. Ani Aki sa tonong nagtatampo. Komunikasyon ang kailangan dyan, Aki. Tanging sagot ni Luna, tsaka muling namutawi ang katahimikan.
Lumipas pa ang kalahating oras na ganoon lamang. Kapwa nila pinakikinggan ng paghinga ng bawat isa. Mag-iingat ka palagi, Luna. Babalik ako bukas para samahan ka ulit dito. At sa pagdalaw ngang iyon, nasundan pa ng nasundan hanggang sa tuluyang gumaan ang loob ni Luna sa binata. Sa mga sandaling ito, parehong nasa hardin ng dalawa, katulad ng kanilang nakasanayan. Kung makakita ka ulit, Luna, sinong tao ang gusto mong kauna-unahang makita? Sa gitna ng katahimikan, napatanong si Aki. Hindi alam ni Aki kung anong dahilan, ngunit gusto niyang malaman ng isasagot sa kanya ni Luna. Kung may tao man akong gusto makita agad, ikaw yon, Aki. Walang pag-aalin lang ang sabi ni Luna at saka ngumiti. Dahil doon, napangiti na rin si Aki at pinakatitigan ng maamong mukha ng dalaga. Talaga? Bakit ako? Bakit hindi yung espesyal na tao para sa'yo? Di ko rin alam eh. Pero sigurado akong ikaw ang gusto kong makita pagmulat ng mata ko. Gusto ko ikaw yung kasama ko habang isinasagawa yung operasyon ko kung sakali. Pagkatapos ng mahabang panahon, ngayon ko lang ulit nagawa makipag-usap sa isang tao, maliban doon sa taong hinihintay ko. Kung sakaling makakita na ako, di ko siya kailangang hanapin dahil alam kong darating din siya. Baka makalimutan mo ang bago mong kaibigan kapag nakita mo na ulit siya, Luna. Napatawa si Luna dahil doon. Hindi gusto ko maging magkaibigan din tayo. Pati kayo. Sasabihin ko sa kanya kung paano mo ako inalis sa kalungkutan nung wala siya. Anito, ngunit kumunot ang noo ni Aki. Para nag-rebound ako Aniya, kaya tumawa silang dalawa. Sira, hindi ka magiging rebound, kundi mo hahayaang mangyari yon. Tsaka paano ka magiging rebound kung nandyan naman si Mika at nandito ka bilang isang kaibigan ko. Nandyan si Mika dahil siya ang nobya mo. Hindi ba siya nakakaramdam ng selos, Aki? Baka mamaya maging dahilan pa ako ng pag-aaway niyo. Dahil sa sinabi nga ni Luna, napaayos na upo si Aki at tumanaw sa malayo. Noon, nagtatampo ako kung ba't hindi man lang niya pinapakita nagsiselos siya. O kung nakakaramdam nga ba siya ng selos. Pero ngayon nagpapasalamat ako. Kasi naintindihan niya yung pagpunta ko dito ng walang selos. At pagdududang nararamdaman. Isa pa, wala naman dapat pagdudahan. Hindi naman ako ang espesyal na tao sa puso mo. Aki, pwede ko bang hawakan ang mukha mo? Maya-maya biglang saad ni Luna. Bagamat nagtataka ang binata, lumapit ito sa kanya at hinayaang haplusin ang mukha nito. Ang tangos naman ng ilong mo. Oh, ayos ka lang, Aki? Biglang tanong ni Luna nang maramdaman ng biglang paglayo ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang biglaang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Sa kadahilanang tinig ng batang si Luna ang kanyang narinig nang bitawan ni Luna ang katagang yon. Nakakatawa na sa dinami-dami ng pangalan na pwedeng maging pangalan ng Luna na nakilala niya ngayon, kapangalan pa talaga ito ng kanyang kaibigan noon. Nasaan ka na ba, Luna? Are you still alive? 10 taon na nakaraan, hindi pa rin kita matagpuan. I wonder what you look like now. Siguro napakaamo pa rin ang mukha mo. I miss your smiles. Even your voice. Magpakita ka na, Luna. Aniya, isang araw habang nakamasid sa kanyang kisame. Hawak-hawak ang litrato nilang dalawa ni Luna. Parehong bakas sa mukha nila ang kasiyahan ng mga panahong yun. I'm keeping some of my promises to you, Luna. Kahit yung iba hindi na matutupad. Malabo na kasi. Hindi ko rin alam. I just woke up one day in a situation like this. I found you in Mika's personality. But it turns out I was wrong. Hindi ko alam ang gagawin ko, Luna. Pero sana, bigyan mo ako ng senyales. Kahit isang sign lang ko anong dapat kong gawin. Dagdag pa niya, tsaka hinaplos ang litratong hawak. Pero isa lang ang sigurado ko, na may papangako ko sa'yo.
Hindi pa rin ako titigil sa paghahanap sa mga tao naging dahilan ng paghihiwalay natin. Sisiguraduhin ko sa oras na mahanap ko sila. Ako mismo ang dudurog sa pagbumukha nila. 10 taon na. 10 taon na ring malayang namumuhay ang mga taong may gawa nun. Ipaghihiganti kita, Luna. Again? Mula sa pinto naglakad si Mika papalapit kay Aki, habang diretso ang tingin sa litratong hawak ng nobyo. Seriously, Aki? Hanggang kailan, ha? Hanggang kailan ba ako magtitiis na meron akong kahati dyan sa puso mo? Tanong niya, kaya't mabilis na inilapag ni Aki ang litrato at naguguluhang tumingin sa kanya. Oh, come on. Wag mo ko dadaanin sa ganyan tingin, Akihiro. Stop acting like you're unaware of the things you're doing. Una, yung si Luna na kaibigan mo. Pangalawa, yung bulag na si Luna sa bahay ampunan. Pinaglalaroan yata ako ng mga Luna sa buong mundo. Ako, Aki, do I have some place in your heart, huh? O baka naman napipilitan ka lang? Tsaka niya pinahid ang ilang luhang kumawala mula sa mata. Mika, I didn't mean to hurt you. Akala ko ba napag-usapan natin ang tungkol kay Luna? We did. I understand you wanted to help, Aki. Pero wag mo naman sana akong kalimutan. Sagot ni Mika tsaka naupo at muling tinignan ang litrato sa mesa. And until now, that young Luna, your friend, is still an issue to me. Hindi ko alam. I know. She is your childhood friend. I am fully aware of how you loved her despite of being a child way back. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Wala siya sa tabi mo. Wala siya sa paligid. Pero pakiramdam ko inaagaw kanya sa akin, Aki. Dahil sa sinabi, agad na napayakap ang binata kay Mika. She's not taking me away from you, okay? I loved her, but I love you now. Gusto ko lang may paghiganti siya, Mika, that's all. Paliwanag niya habang nakayakap pa rin at pinakikinggan ng bawat paghinga ni Mika. But I can see you misses her, don't you, Aki? Huwag ka na magsinungaling. Babae ako at alam kong tama ako. Muling saad ni Mika, kaya't napabuntong hininga na lang ang binata. Siguro, maaaring nangungulila nga siya sa kababata. Hinahanap-hanap niya ang nakasanayang presensya. At tila ba kahit nandiyan si Mika, hindi pa rin matanggal si Luna sa sistema niya. Maybe, I do miss her, but can you just forget about Luna? Please, Aki. Nandito naman ako. Can't you just focus on me? Putol ni Mika sa sinabi ni Aki. I can't do that, Mika. You know what happened, right? Gusto ko maghiganti. But that doesn't mean I'm leaving you. Kung ano man meron nun, it stays there. Nandito ka. I won't leave you just because I wanted revenge. Kalmadong paliwanag ni Aki. Ngunit tila ba nananatiling matigas ang puso ni Mika. Marahas itong tumayo at galit na tumingin kay Aki. Then I guess, mas mabuti pang umalis ako. Aki, if you can't choose me, then fine. Tsaka ito padabog na naglakad palabas, habang naiwan namang iiling-iling si Aki. At hindi na rin alam ang gagawin. Bakit ba kasi hindi mo nalang hiwalayan si Mika, bro? You don't love her that much, do you? Maririnig ang mahinang pagtawa ni Ken sa kabilang linya, habang nakahawak sa sentido si Aki. Ilang minuto matapos umalis ni Mika, naisip nitong tawagan ng kaibigan. Mahal ko si Mika, bro. Pero hindi niya maintindihan yan. Luna is a part of my past. Alam niyang gusto ko makuha ang hustisyang hanggang ngayon hindi ko pa rin makamtan para kay Luna. I don't understand her jealousy, despite of countless times of reassuring her. Huwag ka na magsinungaling, bro. Pareho nating alam na kaya mo pinakikisamahan si Mika dahil yun ang gusto ng tatay mo bago mamatay. It's just a promise you can break dahil hindi ka naman masaya. Pareho kayong hindi masaya dahil nagiging toxic na kayo sa isa't isa. You can have 2 women at a time, bro. You're both suffering because of that promise na hindi mo naman ginusto. Come on. Let's admit the fact na napilitan ka lang, Akihiro. Maybe Mika loves you, but you can only give her pain because you can't love her the way she's expecting you to. Matapos sabihin ng kaibigan yon, biglang natahimik si Aki dahil sa mga salitang binitiwan nito
na mas lalong nagpagulo sa isip niya. I don't know. Hindi ko alam, Ken. I am afraid to dishonor my late father. I'm afraid to hurt Mika. Nakakabading pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Maiintindihan niya ng tatay mo, bro. Di ka masaya because you're longing for someone else's love. Sige nga, kung makita mo ulit si Luna, sigurado ka bang wala ka mararamdamang kahit ano sa kanya? Hindi ko rin alam. But we were both young. Who knows, baka platonic love lang yun. Aniya, pilit kinukumbinsi ang sarili sa kabila ng katotohanang alam niya sa sariling tunay ang pagmamahal niya sa kababata. Kahit musmus pa lamang sila noon. You'll never know what tomorrow brings, Aki. Pero magugulat ka na lang, kaya sana dinggin mo na yung puso mo. Stop being afraid of hurting someone because pain is normal. At natahimik si Aki. Oh, tahimik mo naman yata ngayon. Just stop. I'm thinking about it. Kinabukasan, bumisita muli siya kay Luna. Kumusta ka na, Luna? Okay naman. Ilang sandaling katahimikan at muling nagsalita ang babae. Ang tahimik mo yata ngayon. May problema ka ba, Aki? Kahit kasi hindi kita nakikita, nararamdaman kong malalim ang iniisip mo. Ano nangyari? Sabi ni Luna, nang maramdaman ang kakaibang katahimikang bumalot sa pagitan nila. Bagamat sanay itong madalas lamang natahimik si Aki, ramdam nito may kakaiba ngayon. Wala naman, Luna. Inisip lang ako. Ang gulo-gulo kasi na utak ko ngayon. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng kasagutan sa mga katanungan naglalaro sa isip ko. Ganon talaga. May mga bagay na minsan, mahirap hanapan ng sagot. Pero, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May pagkakataon lang talagang nakakaranas tayo ng hindi maganda. Pero katulad ng isang madilim na gabi, sisikat din ang araw kinabukasan. Masayang sabi nito. Kaya gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Aki. Bakit kakaiba ang saya mo ngayon, Luna? May gusto ka bang sabihin sa akin? Tumangutango ang dalaga. Kinakailangan kong pumunta at magpatingin bukas sa doktor. Sabi ni Sister Jean, may donor na raw ako sa mata at may nagbigay din daw ng malaking halaga na pera para sa operasyon ko. Halata ang saya sa tinig nito. Malapad ang ngiti dahil sa nag-uumapaw na saya. Wala sa sarili niyang nayakap si Aki. Kilala mo ba kung sino yung nag-donate para sa operasyon mo? Tanong na lamang ni Aki dahil sa pagkabigla at niyakap na lamang din si Luna. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sobrang saya niya na niyakap siya ng babae. Yung donor ko lang sa mata ang nabanggit ni Sister Jean, pero yung nagbigay ng pera, sabi niya, tsaka ko na lang daw malalaman kapag nakakita na ako. Excited ako makita siya, Aki. Gusto ko siyang pasalamatan kasi sa wakas, makikita na rin kita. Ani Luna at kumalas sa pagkakayakap. Samahan mo ako bukas, Aki, pwede? Gusto kong kasama kita doon para mabawasan yung kaba ko. Ayos lang ba? Pumayag naman agad si Aki. Of course, I'll come with you. Sasamahan kita hanggang sa tuluyan ka na makakita. Hindi ba't ako ang gusto mo makita agad? Tumangutango naman si Luna habang nakangiti. Pangako yan, ha? Promise. Darating ako bukas para samahan ka. Ani Aki, tsaka hinaplos ang buhok ni Luna at napatingin sa orasan. Gumagabi na. Ipapasok na kita sa loob para makapagpahinga ka na rin. Uuwi na rin ako, Luna. Babalik na lang ako bukas. Makalipas ang ilang oras, nakarating na din siya sa bahay. Naabutang kumakain si Mika sa hapag nang maramdaman ang presensya niya kaya agad itong bumaling sa kanya. Where were you? Simpleng tanong nito. Sa orphanage ako galing. Eat. I made your dinner. You have to finish that, Aki. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi din ito matukoy kung masama ba ang loob ni Mika na pinuntahan niya si Luna para kamustahin. Are you still mad? No. I'm sorry for how I acted earlier. I shouldn't have done that.
Hindi ko dapat pinagsisilosan si Luna dahil alam kong part siya ng past mo. Nothing to do with your present. Alam kong gusto mo lang din makaganti sa mga tao na kapanakit sa inyo noon. I'm sorry. Ani Mika at hinawakan ang kamay ni Aki. Sa pagkakataong yun napangiti na lamang ang binata. Salamat sa pagintindi, Mika. By the way, ang galing mo pala magluto. Ang sarap ah. That's a peace offering, Aki. Anyway, may appointment ako sa doktor bukas. Pwede mo ba akong samahan? Bigla nitong tanong kaya natigilan si Aki. Hindi nakasagot agad si Aki kaya napatingin si Mika sa kanya. Aki? Tawag pa nito sa kanyang atensyon. I think I can't. Mahinang aniya, ngunit narinig yun ni Mika. Napangakuan ko na kasi si Luna, sasamahan ko siya sa doktor bukas. Napailing-iling ang babae dahil doon. Si Luna naman ngayon. Kung kailan ayos na ako doon sa Lunang isa, may isa pa pala akong Luna na kaagaw sa'yo at sa atensyon mo, Aki. Can you please be a man this time? Huwag mo naman kaming pagsabay-sabayin. Naiinis itong sabi, kaya tinawakan ni Aki ang kamay ng dalaga. Hindi ko kayo pinagsasabay-sabay, Mika. Luna is our friend who needed our help. Hindi lang ako dapat nandun. You should too. But I understand you have some stuff to do. Mahinahong pagpapaliwanag niya. Ngunit iwinaksi lamang ni Mika ang kamay ng lalaki. No, what mine is mine, Aki. Kung siya ang pipiliin mo, then we're over. I'll give you some time to think about this. Kinabukasan maagang nagising si Luna para mag-ayos. Ang lahat ay masaya para sa kanya. Lahat ng naroon alam ang pagbabago sa ugali ni Luna. Simula nang makilala nito si Aki. O ano, Luna, hindi pa ba tayo aalis? Ano oras na Baka mahuli na tayo niyan. Mahinahong sabi ni Sister Jean, habang nakatingin sa wall clock malapit sa kanila. Ngumiti naman si Luna at pinaglaruan ng daliri. Sandali lang po, sister. Hihintayin ko lang po si Aki. Sigurado akong parating na yon. Nangako kasi siyang sasamahan niya ako, kaya alam kong darating siya. Napabuntong hininga na lang ang madre sa kanya. Mahigit 2 oras na sila naghihintay kay Aki. Kung kaya't pakiramdam niya, hindi na sila sisiputin ng lalaki. Sa isang kadahilanang hindi niya mawari. Tara na, Luna. Ipapasabi na lang natin sa kanila kung saang ospital tayo dadalhin kapag nakarating si Aki para makahabol na lang siya. Malapit na tayong malate. Maraming pasyente ang doktor kaya hindi yun makakapaghintay kung kailan tayo darating doon. Walang nagawa si Luna kundi tumango at palihim ng ngumiti ng malungkot. Hindi nito alam kung bakit tila nasasaktan siya sa hindi pagsipot at hindi pagtupad ni Aki sa pangako sa kanya. Sister, magbabanyo po muna ako Pwede niyo ba akong samahan? Paalam ni Luna. Ilang minuto ang nakalipas simula na makarating sa ospital. Samantala, nang tuluyang makapasok sa banyo, isang pamilyar na amoy ang nasinghot niya. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit. Maingat na, hindi makasagi ng kung anong bagay na hindi makakagawa ng ingay. In fairness sa'yo, girl ang galing mo umarte. Piruin mo, nagagawa mo pang manipulahin ang utak ni Aki kahit pa alam mong may kahati ka ng atensyon. Nagagawa mo pa rin siyang kontrolin kahit pa ginawa mo lang naman talagang paraan yun para magustuhan ka ng papa niya. Mula sa kinatatayuan, dinig niya ang pagsasalita ng isang babae mula sa kabilang linya. Siyempre naman, lahat ng gusto ko makukuha ko. Mabuti na nga lang at nagawan ko yun ng paraan bago mamatay ang papa niya. At ngayon, kahit anong gawin niya, iisipin pa rin niya ang pangako niya yun sa kanyang ama. At habang nangyayari yun, mas lalo kong mamanipulahin ang utak niya. Ipapakita kong mas nasasaktan ako sa ginagawa niya. Ipapakita ko nagsiselos ako sa bulag na babaeng yun. Hanggang sa maisip niyang pakasalan ako nang sa ganon, matahimik na ako. Sambit naman ang isa pang babaeng malapit lang sa kanya. Hindi niya man nakikita, alam niya na kung sino yon.
O ano namang plano mo kapag pinakasalan ka na ni Aki? Simple lang. Masyadong mabait at maalalahanin si Aki sa lahat. Alam kong kahit kasal na kami, hindi niya pa rin may iwasan ang pagtulong niya sa mga nangangailangan. Lalo na kay Luna. Kaya ang gagawin ko palalabasin kung may babae siya na sa ganon, sa akin lahat mapunta ang yaman niya. Oras na magkaharap kami sa korte. Uubusin ko lahat ng meron siya. Hanggang sa tuluyan ako makawala sa kanya at maging malaya ng tuluyan. Tsaka narinig ni Luna ang tila ba nakakakilabot na tawa ni Mika. Kaya't dahan-dahan nitong napaalis. Ngunit dahil sa sobrang taranta, nasagi niya ang basurahan. Sanhing ng ingay ang paglingon ni Mika sa gawin niya. What are you doing here, blind girl? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Galit nitong tanong sa kanya, ngunit walang takot niya itong hinarap. Kahit anong dilim, nagkagawa pa rin mabunyagang katotohanan. Dinig na dinig ko ang lahat. Napakabait ni Aki para lokohin at gamitin mo lang. Wala kang kasing sama at dapat lang na malaman niyo ni Aki. Aniya. Ngunit isang mahinang tawa lamang ang narinig niya mula kay Mika. At sino maniniwala sa isang bulag? Maniniwala ba si Aki sa nakita mo? Oops, sorry. Hindi mo pa nga ako nakita. Bulag ka nga kasi pala. Try your luck, trash. Sa sinabing yon, pakiramdam niya. Nanginginig na ang katawan niya. Hindi niya mapigilang mapatulala. Ang sayang kaninang nararamdaman niya biglang naglaho at napalitan ng pagkabahala hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Maganda umaga, Sister Jean. Nandyan po ba si Luna? Agad na palingon si Luna sa pinanggalingan ng boses na yon. Maganda umaga po. Nandoon po sa loob, buti at nakadalaw ulit kayo. Magandang araw din po, Ma'am Mika. Dinig pa niya ang pagbati ni Sister Jean. Kaya agad itong napabuntong hininga. Desidido siyang sabihin lahat ng narinig sa kanyang kaibigang si Aki. Dahil alam niyang paniniwalaan siya nito. Luna, nandito ka lang pala. Pasensya na kung di ako nakarating kahapon. Hindi ko sinasadya. Sinubukan ko makahabol pero kailangan din kasi ako ni Mika kahapon kaya sana maintindihan mo. Nang makapasok, yun agad ang lumabas sa bibig ni Aki. Habang nakapulupot ang mga braso ni Mika sa braso ng lalaki. Oh, I'm sure she'll understand, love. Hindi naman siya ang priority mo, hindi ba? Ako ang girlfriend mo. Kaya natural lang na ako talaga ang unahin mo, right, Luna? Mapang-asar pang sabi ni Mika, dahilan kung ba't napakuyumang kamao ni Luna. Mapagpanggap. Aniya, sapat na marinig ng dalawa. Sino, Luna? Sabihin mo ngayon din kung sinong tinutukoy mo. Para naman alam namin. Hindi ba, Aki? Sagot sa kanya ni Mika nang nakangisi. Samantala, napupuno ng pagtataka ang isip ni Aki, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Huwag na nating pahabain ang usapan. Alam nating dalawa kung ano ibig ko sabihin. Hindi ba? Kilalang kilala mo sino tinutukoy ko. Kaya mabuti pa ikaw na magsabi at huwag mong hintayin ako pa magsiwalat ng lahat. Pagalit na saad ni Luna. Ngunit kagaya kahapon, narinig niya ang tila mapang-insultong tawa ni Mika. What? I don't even know what you're talking about. Look, baka naman galit ka lang kasi mas inuna ako ni Aki ngayon kesa sa'yo. Well, that's not surprising. Marami talaga nangangarap na mataas dahil libre naman yun. Sagot pabalik ni Mika kaya't hinawakan ito ni Aki sa braso. Ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ano pinag-uusapan niyo? Our little girl here is jealous of me, right, Luna? Aniya pat, natawa na lang din si Luna. Masyado ka matigas. Aki, makinig ka sa akin. Importante to. Nagtitiwala ka sa akin, di ba? Ipangako mong pagkatapos mo marinig ang lahat, gagawin mo kung anong tama. Hindi ba't sabi ko sa'yo? Pagkatapos ng isang madilim na gabi, may araw na sisikat kinabukasan at ito na yun, Aki. Nahanap ko na ang sagot sa mga katanungan mo. Dahil kahit hindi mo sabihin, alam ko isa to sa mga gumugulo sa isipan mo. Diretsong sabi ni Luna. Anong gusto mo sabihin, Luna? Tanong pa niya, kaya umikot ang mga mata ni Mika. Don't tell me you're gonna listen and believe her. We better go, Aki.
This is just a waste of time. Sinubukang hilahin ni Mika si Aki palayo. Ngunit nagbatigas ito at seryosong tumingin sa kanya. Stop right there, Mika. Ayaw mo magsalita si Luna. Hindi naman tutungkol sa'yo, di ba? Hindi naman siguro aabutan na isang oras ang pagkukwento niya. Why do you think it's a waste of time? Sunod-sunod na tanong ni Aki. Napahinga ng malalim si Mika at di na kumontra pa. After all, no one's gonna believe a blind woman. Kailangan mong hiwalayan si Mika. Ginagamit ka lang niya. Narinig ko lahat ng sinabi niya kahapon sa banyo, Aki. Iiwan ka niya at kukunin lahat ng meron ka oras sa maikasal kayo. Pagsusumbong ni Luna, ngunit hindi nakaimik si Aki. Sa halip muli niyang narinig ang tawa ni Mika. I told you, Aki, it's all nonsense. Shut up, Mika. Ito ba lahat ng sinasabi mo, Luna? Putol ni Aki sa sinasabi ni Mika. Alam mo, hindi ako nagsisinungaling, Aki. Paano mo malalaman? Hindi ka naman nakakita. At saka paano malalaman ni Aki? Kung wala pa kayo isang taon magkakilala, a person can fake her identity for a long time. Being with him for a couple of weeks doesn't really mean he already know you better. Ani Mika, tsaka muling umikot ang mga mata. Paano mo nalamang si Mika yon? Yeah, right. How can you say it's me if you can't even see my shadow? Naamoy ko, Aki. Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo ang bagay na yun dati? Mahinang sagot ni Luna at yumuko. Naamoy? Is it my perfume, Luna? My gosh ha, maraming taong gumagamit ng kaparehong perfume na ginagamit ko. Stop acting like you know everything. Hindi lahat alam mo. Ani Mika, halatang naiinis na ito. Are you sure? Napalingon nito nang magsalita si Aki. What the hell? Maniniwala ka talaga sa kanya, Aki? Ano, ako na naman magiging masama dito? Ako yung nobyo mo, Aki, baka nakakalimutan mo. Why are you letting other women to humiliate me in front of you? Naduduwag ka ba, Aki? O talagang humahanap ka lang talaga ng paraan para makalaya sa akin? Kung ayaw mo, sabihin mo lang kasi ang sakit na. Mabilis naman lumapit si Aki kay Mika. Kahit di pa yun nakita ni Luna, ramdam niya yun. Sanhi ng pagkadismaya niya. Can't you see? She is just trying to steal you from me, Aki. Inaagaw ka nila sa akin. Halata naman nagsiselos lang siya dahil di mo siya sinipot kahapon. Nagagalit siya at gusto niya akong saktan para makaganti siya dahil ako ang mas inuna mo kaysa sa kanya. I'm sorry. I'm sorry, Mika. Hindi na mangyayari pa ito ulit. Pangako. Nang marinig ang sinabi niya ni Aki, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Luna. Yung taong akala niyang kaibigan, hindi siya pinaniwalaan, kung kaya't dahan-dahan itong tumalikod. Siguro, may mga bagay lang talaga na hindi natin pwedeng ipilit. Katulad ng paglubog ng araw, kahit pigilan natin yun, lulubog at lulubog pa rin. Dahil yun naman talaga ang mangyayari. Wala tayo sa posisyon para pigilan yun at pumagitna. Kaya siguro mas mainam kung lalayo na lang ako. Lumipas sa mga araw, hindi na lumabas si Luna sa silid. Ang dating madilim niyang mundo, tila ba mas lalong dumilim pa ngayon. Ayos ka lang ba, Luna? Ilang araw ka na hindi lumalabas ng silid mo. Hindi ko na rin nakikitang dumadalaw si Sir Aki dito. Nagkaproblema ba kayo? Isang araw ay nag-usisa si Sister Jean kung kaya't napalunok si Luna. Hindi nito alam ang dapat sabihin. Mas mabuti pa po siguro kung wag mo na lang siyang banggitin, sister. Gusto ko pong matanggal na sa isipan ko siya habang maaga pa. Hindi naman ako mahilig makiusyoso, Luna. Pero sa tingin ko bilang kaibigan mo na rin ay may karapatan akong tanungin ko anong bumabagabag sa isip mo. Sa tagal na nating magkasama dito. Kilala kita bilang napakatahimik lang. Ni isang salita ayaw mong bigkasin. Pero nag-iba ang lahat ng yon nang makilala mo si Sir Aki. Nakita ko mismo sa mga ngiti mo yung kakaibang saya. Kaya gusto ko itanong, posible bang may nararamdaman ka sa kanya? Mahabang tanong ni Sister Jean. Dahilan kung bakit sandaling tumigil ang pagtibok ng puso ni Luna. Hindi naman po maaari yon, sister. May girlfriend na po si Aki. Tsaka hanggang magkaibigan lang po yung turingan namin. Pagkatapos po naisip ko na siguro dapat na rin namin itigil yung pagkakaibigang yon.
Pakiramdam ko po nagmumukha akong kawawa at uhaw sa atensyon ng kung sino. Sagot niya, narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Sister Jean. Alam yun, naisip mo, Luna, pero hindi kayang turuan ang puso natin. Sigurado ka bang gusto mo siyang kalimutan? Maaari nga na sinasabi na isip mo, pero sa lungat nun, ang puso mo, isa pa. Kahit minsan ba, naramdaman mo hihingi ka lamang ng atensyon kay Sir Aki. Hindi naman po mahalaga yun, sister. Isa pa, hindi niya naman po ako pinaniwalaan sa sinabi ko. Kaya hahayaan ko po siya na lang yung makaalam mismo na hindi ako nagsisinungaling. At kahit kailan, hindi ko tinangkang sirain ang relasyon nila. Sadyang masama lang ang hangarin ni Mika. Kaya't sinabi ko lahat ng narinig ko. Pero tinalikuran niya ako, sister. Tila batang nagsusumbong siya. Bahagya namang nalito si Sister Jean, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Kung ganooy, huwag mong hayaang manalo ang kasamaan, Luna. Sundin mo ang sinisigaw ng puso mo at ang lahat na nangyari may dahilan. Hindi yun aksidente lamang, Luna. Sa sinabi nga ni Sister Jean, nabuhayan siya ng loob at napatango. Naghintay lang siya ng ilang araw. Ngunit ni Anino ni Aki hindi man lang nakita hanggang sa dumating na ang araw ng operasyon. Handa ka na ba, Luna? Tanong ng doktor habang nakahiga ang dalaga at agad namang tumango at simpleng ngumiti. Handa na po ako, Dok. Nasasabik na ako makakita nang makilala ko na rin kung sino yung may mabuting pusong tumulong sa akin. Aniya, masaya ang kanyang puso. Ngunit sa loob-loob niya, may kung anong pakiramdam na tila ba may kulang. Ang pangakong hindi natupad ni Aki. Ano? Nag-propose ka na kay Mika? Sigurado ka na ba dyan, Akihiro? Para naman biglaan ata. Pinag-isipan mo ba yung mabuti? It wasn't my idea in the first place. Wala pa akong planong pakasalan siya. Simula na may sinabi sa akin si Luna, I can't even forget that woman. Gustong-gusto ko siyang puntahan, pero hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap pagkatapos ko siyang talikuran. I didn't know who to believe. I have no idea who's telling the truth. Pero simula na hindi ko na makita si Luna, I also lost my feelings for Mika. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun kay Mika, but I guess she felt it. Oh, paano naman yan ngayon? Paano nangyaring nakapag-propose ka sa kanya kung wala ka namang nararamdaman? Paano si Luna? Alam mo kasi bro, kahit di mo sabihin, alam ko kung paano mo banggitin ang pangalan ni Luna. Alam ko may nararamdaman ka sa kanya. Siguro nalilito ka. Pero yung puso mo may alam yan. Aki. Sagot ni Ken at muli nagsali ng alak sa baso. Nung gabing naramdaman ni Mika yung panlalamig ko, kinabukasan inaya niya ako sa isang restaurant. Pagkatapos nilapag niya ang singsing sa mesa, I was confused at first. But she acted like I was proposing to her. Tumili siya. I just asked her to marry me. Nakuha na ng atensyon ng mga tao kaya nag-alangan na akong kumontra sa ginagawa niya. I'm so stupid. Hindi ko man lang nagawa ipaglaban yung tunay kong nararamdaman. Dahil sa ginawang niya ni Mika, mas lumaki yung pagdududa ko and Luna. Sandali siyang napahinto at tinignan ng kaibigan na nakatingin. I think you're right. Namimiss ko yung tawa niya, everything about her. Pero gulong-gulo na ako, Ken. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong pakasalan si Mika pero wala akong magawa. Aniya, tsaka pinaglaruan ng yelong nakalutang sa alak. What do you mean wala ka magawa? Be a man. Ipaglaban mo yung nararamdaman mo kahit minsan. Ang dali-dali mong manipulahin, Aki. Hindi ko alam kung anong sinabi sa'yo ni Luna. Pero think of something. Kung bakit niya sasabihin nyo na wala lang. Sinubukan ko, bro. I tried to cancel this dang wedding. Pero tinakot ako ni Mika. She tried hurting herself. Yesterday. At sinabi mo papakamatay siya kung di ko siya pakakasalan. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Magpasalamat talaga siya at hindi ako yung nasa katayuan mo. Dahil ko ako yan, hahayaan ko siya, bro. Anyway, that is your decision. Basta ako nandito lang para sa'yo. Nandito ako para payuhan ka. I believe, if it's not meant to happen, then it won't. Alam ko may isang tao magsasalba sa'yo. Makalipas ang isang buwan,
Sige Luna, subukan mong buksan ang mata mo. Dahan-dahan, huwag ka matakot. Bahagya siyang kinabahan. Ngunit yun ang sinunod niya hanggang sa unti-unti siyang makakita ng nakakasilaw na liwanag. Nakakita na po ata ako, Dok. Maliwanag. Sister? Sister, alam ko ikaw yan. Sabi ko na nga ba't ang ganda-ganda niyo eh. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Nakakita na rin ho ako sa wakas. Maraming salamat po, Dok. Bumaling siya sa doktor. Mabilis din itong tumango sa kanya. Pwede ka na rin makalabas mamaya. Take care of your eyes, Luna. Sister, ngayon po nakakita na ako. Pwede ko na po ba malaman kung sino yung taong tumulong sa operasyon ko? Mabilis niyang tanong at sunod na nakita ang pag-aalangan sa mukha ni Sister Jean. Sigurado ka bang gusto mong malaman, Luna? Ipangako mo hindi ka magagalit, ha? Agad siyang tumango, bagamat nagtataka. Hinawakan ni Sister Jean ang kamay niya, tsaka siya pinakatitigan. Nung inabot niya ang pera sa amin, sinabi niya huwag ko munang sabihin sa'yo. Dahil gusto ka daw niya isorpresa. Pero gusto niya makita yung kislap ng mata mo habang nakangiti ka. Sigurado akong kilalang kilala mo siya, Luna. Huwag niyo po sabihin si Aki. Halos pabulong niyang tanong. Napapikit si Sister Jean bago dahan-dahang tumango. Dahil doon napasandal siya at napahilamos sa muka. Alam niyo po ba yung bahay ni Aki? Nasaan po siya? Gusto ko po siyang pasalamatan, Sister Jean. Narito ang litrato niya, Luna. Sa likod niya na yung address ng tinitirahan niya. Puntahan mo na siya habang hindi pa huli ang lahat, Luna. Ani Sister Jean, nakaagad ding inabot ang litrato sa kanya. Tinignan niya yun at may napansin. Totoo ba to o namamalikmata lang ako? Tsaka ano pa ibig niyo sabihin, Sister Jean? May nangyari po ba? Takang tanong niya, ngunit simpleng ngiti lang ang isinagot ni Sister Jean at hindi na ito umimik pa. Kailangan kong puntahan si Aki. Kahit ngayon lang, kung mas pinipili niya si Mika, panghuli na to. Pinapangako kung hindi ko na siya guguluhin pa. Pero oras sasaktan siya ni Mika ako, makakalaban niya. Ang tagal kong hinintay na dumating siya. Pilitin ko mang agawin siya hindi maaari, bahala na. Mahinang usal niya at pinagmastan ang madre. Sister, maaari niyo po ba akong samahan bumili ng kasangkapan sa pagbibake? May susubukan lang ho ako. Ibibigay ko po sana kay Aki bilang tanda ng pasasalamat ko sa kanya. Maganda ka na, Luna, na makalabas na rin tayo dito. Halos 2 oras na lumipas bago makarating si Luna sa bahay ni Aki. Napatingala siya sa pagkamangha sa sobrang laki ng bahay. Excuse me po, ako po si Luna. Nandito po ba si Aki? May bibigay po sana ako sa kanya. Nakangiti niyang tanong sa gwardya. At ipinakita ang cookies na nakalagay sa baonan. Naku ma'am, bago lang ho ako dito. Ito ang unang araw ko tsaka pagdating ko dito kanina, wala na yung amo ko. Kung gusto niyo po, papasukin ko na lang kayo at mukhang wala naman kayong gagawing masama. Maraming salamat po. Ito pala ang bahay ni Aki. Sobrang laki. Kaya pala halos di siya nang hinayang sa perang binigay niya para sa operasyon ko. Kaya naman pala may hindi magandang intensyon si Mika. Kamusta na kaya siya? Pagsasalita niya habang nililibot ang paningin. Maraming litrato ang nakasabit sa pader. Ngunit higit sa lahat may nakaagaw sa atensyon niya. Isang litrato nakapatong sa mesa. Dahan-dahan niya yung nilapitan. Sanay kung ba't siya biglang natigilan. Hindi. Ibig sabihin, totoo pala ang hinala ko nung unang kita ko pa lang sa larawan niya. Kaya pa ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. At kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya makalimutan. Sabi na nga ba't darating siya? Sabi na nga ba't nasa paligid ko lang siya? Hanap na kita, Hiro. Tinapad ko ang pangako ko sa'yo, Hiro. Sa'yo ko lang bibigay ang puso ko, pero bakit ganito? May Mika na kailangan humadlang sa atin. Excuse me, ma'am? Sino po sila? Tanong ng babae habang nagtataka ito nakatingin sa kanya. Ako po si Luna, kaibigan ni Aki. Nasaan po siya? Ano oras po yung balik niya? Ay naku, ma'am. Nasa simbahan po ngayon si Sir. Ngayon po ang kasal nila ni Ma'am Mika. Kung gusto niyo pong dumalo, ibibigay ko po yung address.
Ano? Ikakasal na si Aki? Hindi sila pwedeng maikasal. Kailangan kong pigilan yun ngayon din. Dala ang litrato, agad siya nagtungo ng simbahan. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, habang nalalabo ang paningin dulot ng luha. Kung sino man ang tumututol sa kasalang ito, maaaring tumayo ngayon din, manahimik na lang habang buhay. Dinig niya ang sambit ng pare pagkarating niya sa simbahan. Ilang minuto ang nakakaraan. Pakiramdam niya, wala siyang lakas upang sumigaw. Ngunit na makita niya ang pag-aalinlangan sa mata ni Aki. Walang pag-aalangan siyang pumasok sa simbahan tsaka sumigaw, "Itigil ang kasal!" Dahil doon, mabilis na naagaw ang atensyon ng lahat kasabay ng pagtama ng tingin nilang dalawa. Hindi mo siya pwedeng pakasalan, Aki. Hindi ka ba talaga naniniwala sa sinabi ko sa'yo noon? Kung oo, pakinggan mo ako. Bilang isang kaibigan at bilang kauna-unahang babaeng pinangakuan mo ng kasal noon, Hiro. Dagdag niya, habang dahan-dahang naglalakad papalapit. Dala-dala ang litrato nilang dalawa ni Akihiro. Luna, don't tell me all this time. Ikaw yung nawawala kong kababata. Hindi makapaniwala ang tanong ni Aki, na agad napansin ang litrato. Pagkatapos ipaliwanag ni Luna ang lahat ng nangyari. Agad namang pumagitna si Mika. You crazy woman? Nakakita ka lang. Mas lalo nang lumalay ang pagiging delusional mo. Stop this nonsense right now. Huwag mong sirain ang kasal na matagal kong pinangarap. Nang tuluyang makalapit si Luna, agad niya itong sinampal. Bagay na ikinasinghap ng lahat. Pinangarap mo lang, Mika. Pero ako ang pinangakuan. Ngayon mo ako subukan. Sige, tumanggi ka. Diba, tama yung narinig ko noon? Bulag ako noon, tama ka, Mika. Pero hindi ako bingi para hindi kita mabosesan. Pinangarap mo to, diba? Pinangarap mo dahil balak mong kunin lahat ng meron si Hiro. Paano mo nga ulit gagawin yun, ha, Mika? Hindi ba't palalabasin mong ng babae si Hiro? Pero ikaw ang lumabas sa biktima at kaawaan ng lahat? Ganun? What made you think so, Luna? Saan ka kumuha ng loob para ang kininang katauhan ng kababata ni Aki? Sigurado namang naikwento sa'yo ni Akihiro. Kaya hindi na ako magugulat kung magagawa mo nga magpanggap ngayon. I never told her anything about Luna, Mika. Sabat ni Aki at matalim na tinitigan si Mika. Malay natin nagsisinungaling siya, Aki. Why not let her show some evidence na siya nga si Luna? She lied to you once, Aki. Gusto ka niya maagaw. Kunwari, naiiyak pang sagot ng dalaga. The only liar here is you, Mika. Sinetap mo ako sa kasal na to na hindi ko naman pinlano. Doon pa lang naisip ko nang posibleng ang totoo yung sinasabi ni Luna ng mga panahong yan. And the proof? Luna, show her the proof she wanted. Naalala mo ba nang sinabi ko yung cookies na to yung sumisimbolo ng puso ko, Hiro? Alam mo ba kung ba't ako nandito ngayon? Kahit tinalikuran mo ako alang-alang kay Mika. Nandito ako dahil gusto ko ipaalala sa'yo lahat yun. Dahil sa akin ka naman dapat, Hiro. Ako nauna sa'yo. Magagawa mo ba ulit itong tanggapin, Hiro? Muli, habang sinasabi yon, kumawala ang ilang butil ng luha sa mga mata ni Luna. I'm sorry for turning my back on you, Luna. Believe me, I didn't know what to do that time. I was lost. But now, I'm found again. Pangako, hinding-hindi na ulit tayo maghihiwalay. Lumapit si Akihiro kay Luna at mahigpit itong niyakap. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng maraming taon, natagpuan nilang muli ang kanilang mga sarili sa isa't isa. What the hell, Aki? It's our wedding day. Anong ginagawa mo? She's just fooling you. There will be no wedding anymore, Mika. Ikaw lang may gusto nito. I now have the reason to back out. Hindi ikaw ang totoo nagmamay-ari sa akin. But it's the girl whom I promised to marry in Paris. Sagot ni Aki. At walang pasubaling hinalikan si Luna sa harap ng lahat. Hindi ako papayag sa kalokohang to. Hindi ako papayag na ipahiya niyo ako sa harap ng maraming tao. Magkakamatayan tayo. Saad ni Mika. At ganun din ang ginawa ng ama ng babae. Naglabas pa ito ng baril. Sir, ibaba niyo yan. Hindi ko po intensyon to. Pero anak niyo may kagagawa nito. Kumalma kayo, maraming tao ang madadamay.
Kalmadong sabi ni Aki, habang nagkakagulo na ang lahat. Maging si Mika hindi na rin matagpuan. Hiro, namumukaan ko siya. Agad na humawak si Luna sa kamay ni Aki nang maaninag ang mukha ng lalaki. Bago ako tuluyang mawala ng paningin, nakita ko may pumasok na kalalakihan ng araw na yon. Hindi kita mahagilap, sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Inakala niyang patay na ako kaya tinanggal niya yung takip sa mukha niya. Rumihistro sa isipan ko yung mukha niya, siya yun, Hiro. Siya yung may kagagawa ng pagsabog. Haaring nasa paligid lang din ang kasamahan niya. Hindi na rin niya natapos ang sinasabi nang tuluyan ng umalingaw-ngaw ang putukan sa paligid. Nagkagulo kung kaya't mabilis siyang hinila ni Aki habang hawak ang baril sa kabilang kamay. Kumapit ka na mahigpit, Luna. Makakapaghiganti na rin tayo. Ani Aki. Tsaka kinalabit ang gatilyo ng baril. Agad namang natumba ang lalaki nasa harapan nila na akmang babaril sa kanila. Natatakot ako, Hiro. Paano kung matamaan ka? Isa ka lang na lumalaban sa kanila. Marami sila. What's up? Nahuli na ba ako? Ngiting sulpot na isang lalaki kaya natawa si Aki. You're just on time, bro. Bilisan na lang natin na makaalis na tayo dito. Sagot ni Aki na nakangisi pa rin sa kaibigang si Ken. Sandali pa nitong hinipan ng hawak na baril at kumindat. Ang mga pulis ang bahala sa kanila, bro. Kaya umalis na tayo dito. Nandiyan na sila sa labas. Naroon ang chief at ang ilang mga pulis. Lumapit naman si Ken. Kailangan niya magpahinga ni Luna. Dito tayo sa likod dumaan. Ilang minuto pa ang lumipas bago tumigil ang putukan. Sinalubong nila sa harap ang mga lalaking nahuli kasama ang ama ni Mika. Kayo ang dahilan kung ba't nawala sa akin na babaeng mahal ko. Pagbabayaran niyo lahat ng yan. At kayo naman ang magdusa ngayon. Mabulok kayo sa kulungan. Matagumpay ngang naipakulong ang lahat ng may sala. Sa nangyaring pagsabog na yon, mabilis na nakabawi sa isa't isa. Sina Luna at Hiro. Walang sinayang na pagkakataon ang mga ito. Si Mika naman, nabalitaan nilang dinala sa isang mental institution. Sa wakas, Hiro, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko. Pinagbayaran na nila yung ginawa nila noon. Kaya naghiwalay tayo. Akalain mo yon. Natagpuan na pala natin ang isa't isa, hindi man lang natin namalayan. Ang bilis ng panahon. Mapaglaro talaga ang tadhana. Ang dami natin pinagdaanan pero lahat yun worth it naman pala. Dahil nagkita tayo at magkasama na rin sa wakas. Everything really happens for a reason. Paano pala kung hindi ka nagpunta ng orphanage nung araw na yon? Right. Paano kung hindi kita nakita? At hindi ako nangulit sa'yo na maging kaibigan mo? Magtatagpo kaya ulit tayo bilang Hiro at Luna? Siya nga pala. May gusto ko itanong. Ano yun? Saya ka ba? Oo naman. But I have also a question. Ano nangyari nung panahong yun, Luna? Pagkatapos ng pagsabog, paano ka napunta sa orphanage? At doon, ikinwento nga niya ang lahat ng nangyari. Napunta ako sa orphanage matapos ilibing ni Papa. Dahil walang kamag-anak na gustong kumupkup sa akin. Simula nung sinabi ko sa sarili kong, hinding-hindi ako sasama kahit kanino. Dahil baka pag malupitan lang ako, nahirapan ako magtiwala. Pakiramdam ko, pinagtatawanan nila ako, kaya hindi ko magawang makipagkaibigan. Hanggang sa dumating ka, bilang Aki. At doon, nagbago ang lahat. I am so grateful to have you in my arms again. Wala na ako sasayangin pagkakataon pa, Luna. So get ready. Mamayang 7:00 ng gabi, ang flight natin papuntang Paris. Pero bago yun. Sandaling pinutol ni Aki ang sinasabi at may kinuha ito sa bulsa. Sunod itong ginawa'y lumuhod. Luna, will you be mine forever? Will you marry me in Paris? Tanong niya kasabay ng pagkinang ng singsing sa harap ni Luna. Tinatanong pa ba yan? Siyempre naman pakakasalan kita kahit saan. At inalala nila mga pagkakataon na nangako sila sa isa't isa patungkol sa kasal na isasagawa nila sa Paris. Ito, bulaklak. Pulang rosas ang meron dito sa hardin.
Tsaka bagay din naman sa'yo ang pulang roses eh. Sumisimbolo sa pag-ibig ko sa'yo, Luna. Ayan, ngiti ka na ha? Gayahin mo lang yung napapanood dati sa TV. Maglalakad ka ng dahan-dahan. Tapos, tutugtog ang pinakamagaling na pianista. At sa pagkagat ng dilim, kasabay nun ang pagkislap ng mataas na Eiffel Tower at ang pagsisimula ng tugtog. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ng dalawa at kapwa parehong lumuluha sila sa kasiyahan. God, she's so beautiful. I can't believe she's mine. Bulong pa ni Aki habang pinapanood ang dahan-dahang paglalakad ni Luna papunta sa kanya. We were just kids when we fell in love, Luna. We were kids when I promised to marry you. And when you gave me your heart. Ang dami-dami nangyari bago mangyari to. Ang dami ko luhang iniyak. Dahil buong akala ko hindi na tayo magkikita pa. But God loves us so much. He made His way para magtagpo ulit ang landas natin. After 10 years, we're finally here. I promise to cherish you. And love you with all my heart, Luna. Hinding-hindi ko sasayangin yung 10 taon na paghihintay natin sa isa't isa. Dahil hinding-hindi na kita pakakawalan pa. I am here today in front of you to commit a promise that I will take care of you until the end of time. I will always thank God for letting me have you. Mahabang salita ni Aki habang malayang umaagos ang luha sa mga mata. Punong-puno ang paligid ng kasiyahan habang pinapanood ang kanilang pag-iisang dibdib. Hiro, wala akong masabi. Wala akong idea kasi sobrang saya ko. Sobrang saya ko to the point na hindi ko na kayang i-express pa yun gamit ang mga saktong salita. Pero gusto ko lang sabihin na salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Yun ang naging inspirasyon ko sa loob ng 10 taon hindi tayo magkasama. At parehong walang idea sa isa't isa. Isa lang ang may papangako ko sa iyo, Hiro. I will love you as much as I can. At hindi magbabago yon. At para sa masayang pagtatapos ng kanilang kwento, nagsalita ang pare. I now declare you as husband and wife. At natupad nga ang kanilang pangarap na kasal. Marahil pangarap lang nila ito noong bata pa. Ngunit ngayong malalaki na sila, pinatunayan nilang hindi lahat ng pangako ay napapako. Minsan, may mga taong talagang naninindigan sa kanilang mga binitiwang salita. At isa na doon si Akihiro. Pinatunayan niyang hindi lang salita ang kaya niyang ibigay para sa kanyang pinakamamahal na si Luna. Dahil hanggang sa huli, sila pa rin ang magkasama. Ilang beses man silang paghiwalayin ng mundo, matatagpuan at matatagpuan nila ang isa't isa. The end.